Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa bidyong ito, aalamin natin kung bakit dalawa ang kulay ng ibon na ito. Bakit may mga isda na kayang umakyat ng pader ala Spider-Man? At posible ba na kainin ng killer whale ang isang buong moose? Pero bago natin alamin ang kasagutan, gusto ko munang ikwento sa inyo ang misteryo ng Nagamani. Ang Nagamani ay ang mahiwagang bato na di umano ay nakukuha raw sa loob ng katawan ng kobra. Yang itim na bato na yan ang Nagamani o snake stone. Kailangan mo raw hiwain ang balat nito para makuha ang bato. Sabi nila, ito raw ang anting-anting galing sa kobra. Kapag nilagay mo raw ito sa bahagi ng kinagat ng ahas, agad daw nitong sisipsipin ng kamandag para hindi na malason ang biktima. Kumbaga ang bato raw na ito ay pangontra sa kamandag ng ahas sa paraan ng paghigop ng kamandag paalis sa katawan ng biktima. Hindi lang yan, mabisa rin daw ang bato ng ahas panlaban sa sakit gaya ng cancer. Kaya naman hindi na nakapagtataka kung bakit na ibebenta ito ng mahal dahil maraming tao ang naniniwala sa bisa ng snake stone. Sabi nila, nabubuo raw ang snake stone sa ulo ng kobra kapag matagal nitong hindi ginamit ang kanyang kamandag. Kapag naipon ang kamandag, namumuo raw ito hanggang sa tumigas at maging bato. Makukuha mo lang ang bato kapag hiniwa mo ang balat nito. Pero, hindi lahat ng kobra ay meron nito, kaya nga espesyal ang makakuha ng snake stone dahil bihira lang ang ahas na may ganito. Pero, ang malaking katanungan, totoo kaya ito? Ayon sa mga doktor at eksperto na sumusuri sa kakayahan ng snake stone, hindi po raw ito totoo at isa lamang fake news. Ang mga bato na ito ay kailanman hindi pa napatunayan ng siyensya na kayang kumontra ng kamandag ng ahas at hindi rin nakapagpapagaling ng kanser. Nakita ko rin sa ibang video na may mga tao na sila lang din ang nagpapasok ng bato sa balat ng ahas. Tapos, kapag merong gustong bumili ng snake stone, kunwari kukuhanin nila ito sa ulo ng ahas na parang magic. Kung totoo nga na ang mga tao lang din ang naglalagay ng bato sa balat ng ahas, ibig sabihin ay animal cruelty o karahasan sa hayop ang pagbili ng snake stone dahil sinasaktan at hinuhuli ang mga ahas para lang pagkakitaan. Delikado rin ito dahil ang taong natuklaw ng ahas ay baka mas lalong mapasama kapag umasa lang sila sa snake stone kesa magpagamot sa doktor. Ang susunod nating storya ay patungkol sa buwaya na merong masking tape sa bibig kaya hindi ito makakain. Nangyari ito sa Florida, USA noong February 2023. Ayon kay Amber Lock na siyang nakakita sa buwaya, 2 buwan na raw nilang nakikita ang buwayang ito na may masking tape sa bibig. Ibig sabihin, 2 buwan na rin itong hindi pa nakakakain. Kawawa naman yung buwaya, masyadong pinagmalupitan ng mga tao. Siguradong gutom na ang buwaya at na-stress na. It can't eat. And it doesn't matter that an alligator can go up to months and months and months without eating. It's suffering. It's stressed. It can't open its mouth. It's just wrong. I love animals, and it's cruel. It's so cruel. Suspetsa ng iba, maaaring may nakahuli sa buwaya na ito kaya nilagyan ng masking tape. Pero nang makatakas ang buwaya, pinabayaan na lang ito ng hunter. Kaya ang resulta, wala nang nakapagtanggal ng tape sa bibig ng buwaya. Buti na lang at dumating ang mga rescuer para alisin ang tape sa buwaya para mabuhay na ito ng normal. Nice job sa mga rescuer! Kung may buwaya na nahirapang kumain, ito naman ang pating na mukhang hirap na hirap sa paggapang. Pero bakit nga ba siya nagapang? Hindi ba ang mga pating ay lumalangoy? Pwes, ibahin mo ang epaulet shark. Isang uri ng pating na matatagpuan sa Australia at Indonesia. Ito kasi ang pating na mas gustong gumapang kesa lumangoy. Ang palikpik nito ay nagmistulang paa, isang katangian na bihira lang sa mga isda. Ang isa pang nakamamanghang katangian ng epaulet shark ay kaya nitong mabuhay kahit wala sila sa tubig sa loob ng 1 oras. Kaya naman nakakaabot ito sa mabatong dalampasigan sa paghahanap ng pagkain gaya ng alimango, suso at bulate.
Habang nakikita ko silang gumagapang, naisip ko tuloy, siguro ganito nag-evolve ang mga isda hanggang sa maging dinosaur. Kaya siguro, pagkalipas ng ilang milyon taon, baka mag-evolve ang mga pating na may paa at sapatos at marunong nang maglakad. Hala, tralalero tralala yarn. Kung may pating na marunong maglakad, ito naman ang isda na marunong umakyat ng pader. Ang galing no, para silang gagaba. Tsaka hindi sila inaanod ng tubig na parabang ang lakas nilang makakapit sa bato. Wala silang mga kamay, daliri at kuko, kaya para makakapit sa batuhan, ginagamit nito ang kanilang nguso. Marahil ay nagtataka kung bakit ito ginagawa ng isda. Posible kasi ay ginagawa ito ng isda para lumipat ng bagong matitirahan sa paghahanap ng lugar na may mas maraming supply ng pagkain. Kaya sa susunod na makakita ka ng isda na umaakit ng batuhan, huwag mo itong huhulihin dahil naghahanap lang naman ito ng makakain. O ano, bumilib ka ba sa talento ng mga isda? Kung pag-uusapan ng talento, ang mga kabayo na siguro ang may pinakamaraming kayang gawin. Kaya nitong tumalon, tumakbo at pati ang magpadausdos. Hala, para nilang ginawang sasakyan yung kabayo na pwedeng i-drift. Ito ang sport na puntas na sumikat sa Mexico na sigurado ako na ngayon mo lang nakita. Patatakbuhin nila ang kabayo ng mabilis at kapag umabot na sa punto na kailangan pahintuin ng kabayo, agad nilang hihilain ng lubid sa likuran ng kabayo para ang binti sa harapan lang ang patuloy na papadyak. Dahil dyan, nagmistula itong nagpapadausdos sa buhangin. Astig, di ba? Alam mo kung ano pa ang astig? Yan ay ang makakita ng moose na lumalangoy. Akala kasi ng iba na ang mga moose ay palaging nasa lupa, pero kung minsan, naiisipan itong lumangoy sa paghahanap ng pagkain gaya ng seaweeds at iba pang halamang tubig. Pangkaraniwan na rin sa moose ang tumawid ng dagat para makarating ng kabilang isla sa paghahanap ng ibang lugar na may maraming supply ng pagkain. Dahil sa paglangoy ng moose sa dagat, may mga kwento na nagsasaad ng pag-atake ng killer whale sa moose. Pero, totoo kaya to? Ayon sa report, noong 1992 raw merong 4 na killer whale sa Alaska, USA ang namataang umatake at pinagtulungan lapain ang isang moose na lumalangoy sa dagat. Ang problema, walang video o picture na nakunan sa insidente na magpapatunay na kumakain nga ng moose ang mga killer whale. Kaya magpasa hanggang ngayon, wala pang makapagkumpirma kung totoo nga ang kwento. Hindi na ako magugulat kung atakihin ng killer whale ang moose dahil kumakain nga ito ng higanting balyena. Kumakain din sila ng pating at ng elephant seal, kaya siguradong sisiw lang din sa kanila ang kumain ng moose. Kaya ang moral lesson sa storya, huwag kang sasakay sa moose pag nasa dagat kasi baka pati ikaw kainin ng killer whale. Para sa last nating kwentuhan, gusto kong ikwento sa inyo ang istorya ng ibon na kalahating babae at kalahating lalaki. Magkaiba kasi ang kulay ng babae at lalaking cardinal. Kulay puti ang mga babae at kulay pula naman ang mga lalaki. Pero sa pagkakataon na ito, nakunan sa video ang isang cardinal na doble kara ang kulay. Ang tawag sa kondisyon na ito, gynandromorphism. Gynandromorphism ay nangyayari din sa mga insekto gaya ng paru-paro kung saan parehong may katangian ng lalaki at babae. Pati ang gagamba, minsan dalawa ang kanilang katangian na parehong itsura ng babae at lalaki. Diba, pati sa mga tao, minsan yung kalahati babae tapos kalahati lalaki. Hehe, joke lang. Nangyayari ang gynandromorphism sa tuwing ang genetics ng hayop ay may parehong chromosomes ng babae at lalaki. Hindi sakit ang pagkakaroon ng gynandromorphism at madalas ay malusog naman ang kanilang katawan. Yun nga lang, nagiging baog at hindi kayang manganak ng hayop na may ganitong kondisyon kaya hindi dumadami ang kanilang lahi. Pero at least, mapalad tayo na makakita ng ganito kagandang hayop, bagay na hindi mo inakala na posible palang mangyari. Kung nag-enjoy ka sa ating kwentuhan, dapat yung pindutin ang like button. At ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Christopher Banday. Hello rin kina Kirby at Mama Mayan.
What's up kay Mark Gerald Manzano? Shoutout kay Nadine Tubalias, Daddy Anthony, Mami Rose, Kuya Josh at Baby Grayson, at kay Rafi Dre Suyom. Maraming salamat sa inyong panonood. See you guys in our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!